sa Oklahoma, sa Louisiana, maging sa Texas, at sa iba pang iilang estado ay ito ang kanilang state-by-state agenda. Maari bang kontrolin ng dyablo ang media para lasunin ang isipan ng mga tao na upang tanggapin ang linggo bilang universal na araw ng Diyos? Ang Fox News ay aktibong nagpo-promote ng idea na ang mga negosyo ay kailangang magsasara tuwing araw ng linggo para mapalakas ang pangkalahatang produktibidad na ngayon ay kanilang pinagtatalunan na kailangan ang lahat ng mga empleyado ay mayroong iisang araw ng pahinga, at ito ay ang araw ng linggo. At ang mga paggalaw na ito ay humahantong sa isang mas mataas na antas na mas pinahusay ang pagtutuon, at ito ang output na ang pagpapahinga kapag linggo ay may mas mahigit na mas mataas na kita, ngunit mas maliit ang swelduhan. Most units of time are based on nature. A day is one rotation of the Earth. A month is the moon's orbit. A year is the Earth's path around the sun. But a week? There's no natural explanation for it. That's why ancient cultures defined the week in vastly different ways. 4 days in West Africa, 10 in Egypt, 15 in China. In the 1930s, the Soviets tried to eliminate the 7-day week entirely, first replacing it with a 4-day week, and when that didn't work, with a 5-day week. The purpose? To, quote, facilitate the struggle to eliminate religion. They were at least right about the source. The 7-day week comes straight from the Bible. In Exodus, God commands, 6 days you shall work, and on the 7th you shall rest. Ngunit itinakda ng Diyos na nakasaad sa Biblia ang panahon ng pagtatrabaho sa lahat ng pagkakataon. Panoorin natin kung ano ang ipinopromote ng Fox News. They concluded that the British war effort required giving workers a Sabbath. The report, in part, said that the evidence is conclusive that Sunday labor, by depriving the worker of his weekly rest, offers him no sufficient opportunity for recovering from fatigue. 7 days labor only produces 6 days output, and reductions in Sunday work have not involved any appreciable loss of output. For more lifestyle articles, visit foxnews.com/lifestyle. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pinakamataas na produksyon ay sa 55 oras. Eksakto na ito ay posible kung kailan ay sinusunod ang sinaunang utos na nauukol sa Sabat. Mga mahal na kaibigan, ganito sila magpahayag ngayon. Nakakaalarma ang mga ganitong balita. Bakit? Makinig kang mabuti at hawiin mo ang kortina para sa mga propesiya. Ang Fox News na bukod pa sa ibang media, ngayon ay siyang tagapagsalita ng Roma. 6 days you shall work, and on the 7th you shall rest. That short verse carries deep insight. First, it applies to everyone. Second, it treats work not as a necessity, but as a value. The Torah doesn't say work must be done, but that you shall work. The work itself matters. This work doesn't need to be paid. Volunteering and child-rearing certainly count, so long as the activity is demanding, consistent, and productive. Hindi ba? Sinipin nila ang Exodus 34:21. Mga kaibigan, hindi mo na talaga mapagkatiwalaan ang Fox News. Sinasabi nila sa iyo kung ano ang banal na araw ng Diyos at kailangang maging tapat tungkol dito. Concluded that the British war effort required giving workers a Sabbath. The report, in part, said that the evidence is conclusive that Sunday labor,
reductions in Sunday labor, reduction. Ang ikapitong araw ay Sabado, at ang Linggo ay siyang unang araw ng isang linggo. Kung gagawin lamang ng Fox News ang isang simpleng cross-reference ng Exodus 34, talatang 21, at ng Lucas 23, talatang 54, ang Biyernes ay siyang araw ng paghahanda at kung saan ang Sabat ay nagsisimula. Namatay si Jesus noong araw ng Biyernes at pagkatapos ng araw ng Biyernes, tinawag ito ng Biblia na araw ng Sabat. Bakit araw ng paghahanda? Dahil sila ay naghahanda para sa banal na araw ng Diyos na ito ay ang araw ng Sabado. Binigyang diin ng Fox News ang layunin ng lingguhang kapahingahan ng Diyos na ito ay para sa pagiging produktibo ng trabaho. Tila hindi ito nakakapinsala, ngunit ito ay malaking pagkakamali. Sapagkat ang layunin at motibasyon ng lingguhang pahinga ay ang pag-aalala na si Jesus ang lumalang sa atin at ang mga tao ay kailangang linisin mula sa paganismo. Ang Sabat ng Diyos ay ang ikapitong araw. Bakit? Dahil nagpahinga ang Diyos dito. Mga minamahal na kaibigan, sa lalong madaling panahon, ang mensahe mula sa mga Adventist na mga network ay ipagbabawal. Malapit na masensor ang mga media network na ito at ang mensahe ng tatlong anghel sa lalong madaling panahon. Ang mga media network na ito ay magsasama-sama at kanilang isisensor ang mga babala ng Diyos para sa mga huling araw sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga negosyo na magsasara tuwing araw ng linggo sa ilalim ng mapagpakunwari na pagtaas at pagiging produktibo nito. Ang Fox News ay lumabas sa tunay na layunin ng pamamahayag at advokasya at pumasok sa teritoryo ng mga relihiyon sa halip na mag-uulat ng mga balita at katotohanan. Ang network ay itinaas ang linggo bilang isang sagradong araw ng pahinga, isang agenda sa kasaysayan na itinaguyod ng mga Roman Catholic at ng mga apostate Protestant. Sa paggawa nito, ang Fox News ay hindi kumilos bilang isang media network, kundi isang tagapagsalita na nagpo-promote ng mga prioridad ng Roma ng pahinga para sa araw ng linggo. Narinig mo na ba ang nagtrending na balitang ito? Ang bagong pagpukaw para sa 2025 na pinamagatang bakit ang araw ng Panginoon ay kumukuha ng puso sa 2025. Isang bagong pangpukaw ayon sa MSN News na animoy tagapagsalita ng Roma na pinipilit ang revolusyon para sa araw ng linggo. All leisure or all work. It's 6 days of meaningful work followed by a 7th day of sacred rest. For more on these topics, go to foxnews.com. They concluded that the British war effort required giving workers a Sabbath. The report, in part, said that the evidence is conclusive that Sunday labor, reductions in Kaya, hindi nakapagtataka na si Pope Leo sa kanyang pinakaunang mensahe ay nagbibigay ng isang babala tungkol sa pagsinsor na anumang pag-aatake laban sa Roma at ang mensaheng dinadala ng Roma para sa mundo ay tungkol sa pagpapahinga
sa araw ng linggo at ng Eucharist. Ipinagbabawal nila ang Adventista at kanilang isisinsure ang mensahe ng tatlong anghel. Ito ay isang malakas na mensahe na isang babala na ang kanyang mensahe na ang sinumang magsasalita laban sa Roma ay aalisin. This mission becomes ever more necessary. Let us disarm communication of all prejudice and resentment, fanaticism, and even hatred. Let us free it from aggression. We do not need loud, forceful communication. Akin itong i-quote. Hindi namin kailangan ng malakas na mensahe sapagkat iisa lang ang simbahan na may malakas na mensahe, ang Adventist Church. Ang malakas na mensahe ng Apokalipsis, Kabanata 14. Ang mensahe ng tatlong anghel. Walang alinlangan na si Pope Leo ay gagamitin ang kanyang impluwensya para patahimikin ang mensahe ng mga Adventist at ng Adventist media sa malapit ng panahon na kailanman na ito'y ibinabaluktot ng Vatican na aalisin ang sandata ang mensahe ng tatlong anghel. Ang mensaheng ipinapangaral ng samahang ito na inilalabas niya ito sa harap ng mamamahayag mula sa iba't ibang dako ng mundo at upang i-disarm ang anumang anyo ng pag-aatake laban sa Roma. Ang mga pagsisikap mula sa mga outlet ng balita tulad ng Fox News, ekonomista, mga eksperto sa kalusugan, mga pharma, network at relihiyosong pinuno, sila ngayon ay nagtatagpo sa isang mas malawak na kilusan na naglalayong ibalik ang linggo bilang araw ng pahinga para sa lahat. Kaibigan, ang issue sa mga huling araw ay nauukol sa pagsamba. Kaya pag dumating yung araw na ikaw ay bibigyan ng pagpipili, ano ba ang iyong pipiliin? Ang araw ng Sabat na siyang ikapitong araw na itinakda ng Diyos para sa iyo at sa akin, na siyang maging kapahingahan natin, na ginawa ito ng Diyos ayon sa Biblia na ito'y kanyang ipinabanal, binasbasan at siya'y nagpahinga ang linggo, ang unang araw ng linggo, na ikaw ay susunod sa mga tradisyon na gawa ng tao na siyang tatak ng halimaw. Ang panahon ay malapit na, kaibigan. Nagbabadya na si Jesus ay malapit nang dumating. Ikaw ba ay handa na? Ikaw ba'y walang pag-asa sa buhay mo? Si Jesus ang siyang ating tanging pag-asa. Hanggang sa muli, kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.